Ang lola ng mayaman na CEO. Gustong subukan ng nobya ng kanyang apo. Nagpanggap ang lola bilang isang janitor. Pero hindi niya inaasahan na siya ay hahamakin. Habang naglilinis ang matanda, isang babae ang lumabas sa elevator. Aksidente siyang nadulas. Pero agad siyang nagalit. At saka ang matandang babae nahulog sa lupa. Kaya si Minji ay natakot na nakatayo. Tinulungan siyang tumayo ang matandang babae. Pagkapasok sa kwarto, tinulungan niya ang matandang baba na gamutin ang sugat sa kamay. Pagkatapos nito, kung may mangyari sa'yo, hanapin mo ako, tutulungan kita. Sa pagtingin kay Minji na maganda at mabait, ayaw ng matandang babae na mawala siya. Ngunit ang apo niyang lalaki ay may kasintahan na. At ayaw ng matandang babae na abalahin si Minji. Kaya gusto niyang ampunin si Minji bilang apong babae. Hindi pa nakakatanggi si Minji. Ang masamang babae ay nagdahilan na may bigla ang gawain. Pinilit si Minji na umalis. Nakita niyang dumating ang kasintahan ng apo niya. Palihim na pumasok sa silid ang matandang babae. Handang suriin ang magiging manugang. Pero napansin siya ng babae. Madumi. Nang ahas kang makinig sa aming pagpupulong. Si Taeyeon, ipakikilala ko. Ito ay... Ano ito? Gusto ko lang magtanong. Kailan ako pwedeng pumasok dito para maglinis? Iniisip ko na hindi mo magagawang gumawa ng kalokohan. Kaya mamaya, linisin mo ng mag-isa ang opisina na ito. Nang maayos. Kung makakakita ako ng kahit konting alikabok, tatanggalin kita sa trabaho. Sige na nga. Ginang, Lee, ang laki ng meeting room na ito. Mawawalan ka ng lakas maglinis mag-isa. Tulungan na kita. Sige na. Mukhang sanay ka na sa gawaing ito. Sa totoo lang. Noon, pinarusahan na ako ni Taeyeon. Ganun ba? Siguradong kilala mo na ang ugali ni Taeyeon, di ba? Anong klaseng tao siya? Bagong solta lang ako dito, kaya di ko masasabi. Pero, si Taeyeon ngayon ang namumuno ng Tesla Corporation. Mas mabuting huwag kang magkamali sa kanya. Karapat-dapat ba siya sa posisyong iyon? Anong sinasabi mo? Wala. Ang pangalan mo ay Kim Minji, hindi ba? Maaari mo akong tawagin na Minji. Kung sakaling mangasal si Taeyeon sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Ginang, Lee. Ito ang kumpanya ng pamilya Lee. Hindi maglalakas loob si Taeya na maging mayabang. Pero kahit sabihin ko sa'yo, wala ring silbi. Balak mo ba akong tulungan na maghiganti? Paano kung kaya ko? Ayos lang. Hindi ko kailangan na protektahan mo ako. Tayo, kailangan mo lang gampanan ng mabuti ang trabaho dito. Minji. Isa kang mabuting tao. Kung ang pamangkin ko ay makakapagpakasal sa'yo. Napakaganda niyan. Babae Lee, nagbibiro ka ba? Pero sino ba ang pamangkin mo? Kim Minji, may problema sa ulat ng medikal na pagsusuri mo. Naglalakas loob ka pang magtrabaho sa Tesla. Ang personal na impormasyon ko, hindi kailangan intindihin. May patakaran ang Tesla Corporation. Kung itinatago ang kalagayan ng kalusugan sa pagpasok, maaaring agad na sibakin. Masipag akong magtrabaho, paano ako matatanggal? Estudyante ka ng universidad, kung ipapadala ko ang ulat na ito, sa grupo ng trabaho ng kumpanya. Ngayon, ipapaalam ko agad sa lahat ng tao sa kumpanya. Jisoo, ikaw ay malupit. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob. Sino ang naglakas loob na ay bully si Kim Minji? Papalitan ko siya sa pagpaparusa sa taong iyon. Isa ka lang janitor. Ang lakas ng loob mong bastyusan kami. Napakaraming beses na. Matandang masungit, lumayas ka dito. Ayos ka lang ba? Kung hindi ko nakita mismo ngayon, hindi ko malalaman. Ang Tesla na kumpanya ay napakalaki. Pwede nilang tanggapin ang mga katulad nyo. Mga mahihinang umaasa lang sa iba. Sinong tinutukoy mo? Matandang babae. Tumahimik ka. Umalis ka dito. Kung hindi, hahanap ako ng paraan upang pagsisihan ninyo. Minji, tayo na. Asistantehan. Sino ang matandang babae na yon? Ang kapal ng mukha niya. Hindi mo ba siya paparusahan? Gago. Lola, saan mo ako dadalhin? Para hanapin ang anak kong lalaki. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka nga dyan sa daraanan ko. Hayan at nag-violate ka sa company rules. At ang kapal pa ng mukha mong mag-asta na parang angat ka. Isa lang siyang tagalinis. Hindi mo na kailangang ipagtanggol siya ng ganyan.
ka ng ganyan. Magtrabaho ka na muna. Kaya kung ayusin ang mga bagay dito, hindi mo siya matatalo. Mukhang, tatawagin ko ang pamangkin ko dito. Sasabihin ko sa iyo, ang matandang hitad. Wala akong pakialam kung kaninong pamangkin ka. Kahit sino ka man, hindi mo maliligtas si Kim Minji. Inuupasala mo sa matatanda, hindi ka ba nahiya? Siya'y isang tagalinis lamang. Singdali lang siyang tapakan na parang isang langgam. Ganon. Kung ganon, tatalsikan ko na para makita kung paano mo sisirain ang matandang ito ngayon, para mamatay ng tuluyan si Lola. Lola Lee. Huwag kang mag-alala, ako'y isang tagalinis lang. Jisoo, itanong ko lang sana, ano ang gagawin mo sa akin at kay Minji? Tingnan ko lang kung ano ang kaya mo. Kung ganon, maghintay ka sandali. Kung ganon, maghintay ka sandali. Siya. Tawagin mo lahat ng nasa secretarial department dito. Sige. Ano bang nangyari? Bakit ang ingay? Direktor Taeyon, dumating ka na pala. Kay tatanggap lang namin ng ulat ng resulta ng medical check-up ni Minji. May problema siya. Talaga? Anong problema? Hintayin nating dumating ang lahat. Tsaka ko sasabihin sa lahat. O sige. Kaya hihintayin ko. Ano ba talaga ang problema? Direktor Taeyon, kung sakaling si Kim Minji ay lumabag sa panuntunan ng kumpanya, ano ang gagawin mo? Syempre susundin ko ang panuntunan. Tanggalin agad. Si Taeyon. Talagang kayabang-yabang mo. Bakit hindi ko pa alam? Ang Tesla Corporation, kailan ka pa nagkaroon ng kapangyarihan para magdesisyon? Talaga namang walang alam ang isang mahirap. At hindi lang ang Tesla. Sobrang mahalaga ako kay Lee Bin. Kung ano ang gusto kay Lee Bin. Kung ano ang gusto ko. Gagawin niya rin para masaya ako. Talaga ba? Oo naman. Mahal na mahal ka ni Lee Bin, Taeyon. Isang probinsya ng katulad mo, ay hindi niya maiintindihan yon. Kung sa ganun, tawagin mo dito si Lee Bin. Para mabigyan ako ng aral ng probinsya ng ito. Talagang gusto kong makita, kung paano kanya pinapahalagahan. Kapag tumawag lang ako, agad na iiwan ni Lee Bin ang lahat ng trabaho niya rito. Para ipasa sa akin ang lahat ng desisyon. Talaga ba? Mukhang siya ay isang handal na hari. Bakit mo ginagawang sira si Lee Bin? Mag-ingat ka, masama kang mamamatay sa kanya. Ganyan na lang siya kawangis ng isang malupit na diktador. Babaeng malandi. Tingnan mo ako kung paano kita pakikitunguhan. Lee Bin. Nandito ako sa kumpanya mo ngayon. Napansin kong mahina ka sa mga nakaraang araw. Kaya pumunta ako rito para tulungan ka. Pero hindi ko inaasahan na may provoke kang sa akin sa kumpanya ngayon. Sige, hintayin kita. Isang tabi muna yung sa akin at yung bruhang matandang yun. Parating na si Lee Bin. Paparusahan ka niya. Kung gayon, maghihintay ako sa kanya rito. Kay tapang mo talaga. Tungkol kay Minji, paano ninyo balak na asikasuhin iyon? Jisoo, nakapunta na ang lahat, simulan ng magsimula. Mina, lahat alam na ang Secretariat ng Tesla, hindi basta-basta na lamang napupuntahan. Kailangan na ibigay mo ang paggawa. Ma-improve ang sarili araw-araw. Ngunit ilang araw na ang nakakalipas, may biglang may dumating. Tapos pumasok siya gamit ang koneksyon ng pamilya. Hindi namin siya nagustuhan. Tama. Sa investigasyon ko, natuklasan ko na inialay niya ang dignidad niya. Nagkakalat ka lang ng kasinungalingan. Hindi naman ganoon. Kung ganoon, sabihin mo sa lahat na college student ka. Nakatira ka sa squatter sa lungsod. 0 ang kakayahan para magtrabaho. Tapos napasok ka sa department ng mga secretary. Malinaw na hindi ka pa nakakasal. Ngunit hindi pinahalagahan. Nabuntis bago ikasal. Kim Minji. May lakas ka bang ipakita sa lahat ang hawak mong papel? Ito yung resulta ng pagsusuri na kinuha ko sa dispensaryo. Kim Minji, may lakas ka bang sabihin sa lahat
Na ang batang nasa sinapupunan mo. Kanino yung baryang iyon? May papeles na dinala ang forensic agency. Bakit hindi mo tinitingnan? Ang mga resulta ng pagsusuri ng dugo ng mga miyembro ng senior staff. Nasa dispensaryo na. Kumuha ako ng buhok ni Ginoong Minji kahapon nang hindi niya namamalayan. At saka ko pinagawa ng pagsusuri para ikumpara. Ngayon gusto ko nang alamin ang resulta. Sino nga ba ang ama ng batang nasa sinapupunan mo? Ang ama ng batang nasa sinapupunan ni Minji. Siya ay, sino? Sige na sabihin mo na. Sino ba talaga? Sino? Saan ka ba galing? Kinukuha ko kahapon sa medical room. Ang papel na ito siguradong alam mong peke, imposible. Hindi, mayroon akong magandang koneksyon sa taong yun. Hindi niya ako lolokohin. Ngayon, nagkakalakas loob ka pang magsinungaling. Gumawa ng istorya, hindi ko magagawa yun. Naririnig ko, pagod ka na diba? Sige, sabihin ko na sayo. Alam ko kung sino si Libin. Kaya huwag mong sadyain. Nawasakin ang meron kami. Kung ganun pala, sino ba ang umamin sa'yo na ikaw ay parte ng pamilyang Lee? Parang wala akong alam ah. Putang inang matanda, sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Lumabas ka na rito. Kinagagalit ko yung sinasabi mo. Minju, kumuha ka ng upuan para sa akin dito. Kung may mangyaring masama ngayong araw, tutulungan ng matandang ito ang lahat. Tae yun. Ngayon, kailangan mong sumunod sa akin ng maayos. Tumayo ka. Bitawan mo. Umalis ka agad dito. Ayokong makita ka dito. Lola. Libin. Ano ang tinawag mo sa kanya?